Ahlan guys, welcome back to our luto serye. Ang request nga nila ngayon ay laham bamya. So late na sila nagising kaya naman ay minadali ko na nga ito at binabad ko na itong ating frozen na karning tupa. Nilinisan ko nga muna yan na maigi at tinanggal ko yung mga fats or yung mga puti-puti niyan. And after nyan ay ibabad natin yan sa turmeric powder. Pagdating sa karning tupa, ganito talaga yung way ng paglilinis ko para talaga mawala yung amoy kasi alam naman natin na meron talagang matapang na amoy itong karning tupa. And after ko maglagyan na turmeric powder or kurkum, nilagyan ko naman ito ng harina and then imekos-mekos lang natin yan, ibabad natin yan ng mga 20 minutes to 30 minutes. Hinugasan ko ulit ng maigi. Ang una kong ginagawa dito ay pinapakuluan ko muna siya hanggang sa lumabas yung mga impurities ng ating karning tupa. At after nyan, sikaso ko naman itong mga kailangan natin sa pagluluto kagaya ng bawang sibuyas, luya at kamatis. Kabilang jitter naman, naglagay na ako dito ng mantika, panggisa ng ating mga aromatics. Yung una kong ginigisa dito ay yung sibuyas at dahil nga abundant tayo dito sa mga lamas, kaya naman dinadamihan ko talaga. Sinunod ko na yung luya at bawang and then itong kamatis and then ukay-ukayin lang natin yan hanggang sa lumabas yung mga aroma nito. Ang ilalagay ko lang dito na buharat, itong 7 mixed spices, curry powder at turmeric powder and then ukayin at sinundan ko naman ito ng tomato paste and then ukayin lang natin yan at after nyan, ilalagay na natin dito yung ating karning tupa. So ganito siya guys, ang dami niyang impurities, no? So, ganyan yung ginagawa ko pagdating sa karning tupa. Then, mekos-mekos lang natin yan at lagyan natin yan ng mainit na tubig. Hindi uso dito yung pressure cooker pero para sa akin, mas maganda ang lutuan na to kasi nga, pag more na papakuluan ng matagal yung karning tupa, mas more na lumalabas yung lasa niya. And then, naglagay na ako ng beef cubes at itong konting baking soda to tenderize the meat. Napa-English nga tayo dun And then, ito naman yung ating basmati rice. Bali, 2 cups nga ito. Hugasan natin to ng maigi bago natin to ibabad sa loob ng 30 minutes. Minsan naman ay umaabot to ng 1 oras. Wala nga tayong fresh na okra kaya naman ito yung gagamitin natin, itong bebe okra or premium okra. Bamya ang tawag nito sa Arabic. Pero bago yan ay hugasan muna natin to. Yung iba naman ay piniprito muna nila bago nila sinasahog dun sa ating karning tupa. And then prepare na rin natin yung pansalata. So dito sa jitter naman ay lagyan lang tayo ng mantika, yung saktong dami lang pamprito ng ating vermicelli. So ganito yung ginagawa ko guys kasi wala kami nung maninipis or maliliit ba. So yung ginagamit ko dyan ay yung pambalalit man ata yan. And then until light brown or mag-brown bago natin ilagay yung ating 2 cups na binabad na basmati rice and then mix slowly at maglalagay tayo dito ng 4 cups ng hot water and then salt to taste. Okay lang natin yan dahan-dahan dahil malambot na yung ating basmati rice dyan at takpan at hayaan natin yung maluto. Mga less than 10 minutes lang naman ang pagluto nitong kanin na to. And after yan guys ay paluto na yung ating kanin. So naglagay ako dyan ng hadid sa ilalim para hindi siya masunog at binalikan ko nga itong ating karning tupa. So, after 1 hour ng pagpakulo ko, tsaka ako naglalagay ng asin and black pepper powder. Mekos na lang natin yan. Isa to sa pagkain nila na madali lang lutuin or i-prepare ganon. And then, nakalimutan ko pala ilagay yung okra kaya naman ay binalikan ko yung ating karning tupa. At ilagay ko na nga yung ating baby okra and then mix natin slowly, takpan ulit at hayaan natin yung maluto mga 1 hour. Luto na nga itong ating white rice with sharia. So, ilalagay natin to sa lagyanan ng ating kanin, lalagay natin sa sakhan kasi nga sa mga oras na to ay hindi pa dumarating yung mga amo ko dahil nga lumabas sila saglit. Alam nyo ba na maaga yung kainan dito? Mga minsan nga is 12:50 kumakain na sila, ganun. Pinakamatagal na yung 1:30 pag sila lang. Pero pag may mga bisita kami, mga 2:30 or 3, ganun. And then luto na rin yung ating laham bamya or laham marag bamya. So ito na siya guys and alam nyo ba na isa to sa paborito kong pagkain nila kaso kalaban ko dito yung meat dahil nga mataas yung uric acid ko. Pero alam nyo ba guys, minsan hindi ko talaga mapipigilan yung sarili kong mapakain ito kasi hindi ko alam kung bakit basta favorite ko yung luto na ganito. Totoo talaga yung kasabihan na masarap talaga yung bawal. Wala tayong shorba ngayon dahil sobrang init na nga ng panahon, magsushorba pa sila. Mag-adjust muna sila, huy. And then, sinunod ko naman tong ating pangsalata.
Ganyan lang siya kadali. Yung nilagay ko pala na white cheese is French white cheese. And then, yung dressing naman ito, naglagay na ako dito ng lemon, olive oil, and then itong honey mustard, at salt and black pepper powder. So, kayo na mag-adjust kung marami yung salatan na gagawin nyo, didamihan nyo rin yung dressing. And then, naglagay na rin ako dito ng isang pirasong fresh garlic. Ganyan lang kasimple yung salatan natin ngayon or yung lunch nila. And then, na-mix ko na rin to. So, yun lang guys, shukran!